This is why I love Happy today, guys! Late ako nagising kanina, mga 8 a.m. Kaso nga lang, mga 11 na kasi ako natulog. So, hindi natuloy masyado yung early nating tulog kagabi. My head still hurts sa likod. Yun nauntog. Actually, kaninang umaga, nag-download ako ng isang libro. And this is How to Read Literature Like a Professor. Kasi napansin ko, I always read a lot. Medyo unti-unti lang yung mga beses na gumagawa talaga ako ng an actual, parang book review na may summary, may points, may characters, may setting. I just mentally take note of it na parang, ito yung story, ito yung summary. I noticed na ang dami ko nakakalimutan when it comes to reading. And I'm sure hindi lang ako yung tao na ganun. Kasi kaya ako din gustong basahin yung essay ni Patrick Susskind na Amnesia in Literature. Kasi I think every reader already experienced that na parang binasa mo siya lahat tapos you will forget anything about it. Except syempre yung mga summary. Pero yung parang super detailed na talagang alam mo nangyayari, ganyan. Even yung specific lines, ganyan. Parang makakalimutan mo talaga siya. And one analogy is kapag sa desert, tapos nag-pour ka ng tubig, tapos diba nawawala. Parang ganun yung analogy kapag nagbabasa ka ng libro. Akala ko ako lang yun, nakakalimot ng mga binabasa, ganyan. I see reading as a hobby. It's where I'm happy then that I'm not doing anything productive about it. Parang hindi ako na-feel pressure na mag-produce na kailangan ko to memorize and ganyan. Kaya I don't treat reading or parang hindi ko hinahayaan na ma-spoil yung reading ko just because feel ko may kailangan akong patunayan na memorize ko to or alam na alam ko yung lahat ng themes or topics dito, ganyan. Reading is not really your job kasi sa akin, ayoko talaga siyang masira yung experience ko sa kanya. Unless yun nga. But the reason why I started reading this, kasi gusto ko magkaroon ng sistema sa utak ko na kumbaga may points yung binabasa ko para mas lalo ko talaga siyang maintindihan. But di ako mape-pressure na kailangan ko talaga mag-handwriting na parang ito yung nangyayari. I just want to be able to understand it better. Nabasa ko na siya hanggang chapter 3. So, pinag-aaralan ko lang din and I'm writing it down so I won't forget about it. Which is so helpful dito sa curriculum notebook ko. So far, mga natutunan ko pa lang sa chapter 1 which is very helpful sa akin. Baka makahelp din sa inyo is yung story consists of 5 things daw or quests. Number 1, yung quester or yung protagonist. Number 2, a place to go, kung saan pupunta yung protagonist or may kailangan ba siyang puntahan sa story. Third is a stated reason to go there. Fourth is challenges and trials and route. And fifth is a real reason to go there. Tapos parang naisip ko, ano kayang pwede kong i-apply next example dito from the recent media that I've consumed? And since nanonood ako ng Hell's Paradise kanina, quester. So si Gabi Maru, yung ninja. Then a place to go, pumunta sila dun sa parang Forbidden Island or Hell's Paradise na island, ganyan. A stated reason to go there. They were tasked to go get the elixir para makaalis sila or parang mapapagsawalang bahalan na yung kanilang criminal. And then the challenges and trials and route. Syempre, yung mga kalaban nila, yung mga monsters and yung mga villains, ganyan. And then fifth is a real reason to go there. So, ang tunay naman talaga na reason niya is para makita ulit yung wife niya, to be able to go home to her. And also, like, knowing himself along the way and meeting other people that makes him realize na, ito pala ako, or magpapalakas sa akin itong ganyan, etc. So, that perfectly sums it up. Ayun pala naman yung simpleng concept. Kasi yung second chapter, it's more of the communion. Communion not in the Catholic sense, pero in terms of eating or dinner. Ewan ko if this topic will bore you, pero I feel like as a reader myself, it's one of those things na we can keep on improving then kung paano natin i-digest yung libro. But I don't want to take it seriously kasi nga I don't want to see reading as a kailangan ko maging productive or kailangan ko mag-produce ng something. But it's more along of yung passive reading ko is nag-i-improve, nag-sharpen lalo, and yung mga little details is napapansin ko lalo if I do keep on learning on how to read literature properly and hindi lang ako yung mag-react lang ako na parang, bam, pangit naman na ito. Moving on from our curriculum today, I'm actually really excited kasi planan ako today na I'm gonna read the first philosophy book. I have a spare and I want to decorate it with you. Magpe-prepare na tayo sa ating philosophy course.
Wala, ang pangit. Pilosopo. Yay! Cute! I have this leafy wooden seal stamps. I'm also gonna add some lace stickers dito para magkaroon siya ng a little bit of personality. Kasi tinan nyo naman. Ayan, ganyan siya. Add na lang natin. I just cut them into little pieces sa gilid. Okay, this is what it's looking like so far. Hindi ko na kasi masyado nilagyan ng sticker kasi parang masyado siya magiging overwhelming. So, ayun na lang siya muna. And this is what the laces looks like. Okay na naman, di ba? Pwede na. Now, the reason why I made a notebook specifically for this kasi hindi ko babasahin yung philosophical or philosophy books na babasahin ko lang. Talagang gusto kong i-dissect yung concept. So, it's very contradictory sa ginagawa ko kanina na parang gusto ko passive lang yung reading ko. And I'm gonna apply that to the novels or stories kasi iba kasing topic kapag philosophy since it's deeper and it's really a subject. Talaga, this belongs to... Yay! Cute! One of my favorite highlighters pang journal. Kasi ano lang siya pastel. So, hindi siya ganun ka masakit sa mata. I think I'm gonna use a green one. Since it is spring. Now for our book. Okay, hindi ako mag-research about Soren Kierkegaard. I think I'm just gonna dive into talaga sa libro nang wala akong alam. Hindi ko alam kailan ko binili ito kasi alam ko sa parang second hand bookstore lang din sa Facebook. Sabihin natin 19 years old ako. Kaya medyo nag-yellow na yung pages niya. Sobrang tagal na talaga. Grabe, challenge ko talaga sa sarili ko. Also, nag-debate ako kung mag-write ako sa libro using my ballpen instead of pencil. Kasi parang nakita ko nag-fade away din naman yung pencil sa libro. Gagamitin ko na yung ballpen ko. Pero natatakot ako kasi hindi ako sanay talaga. Wala pang 2 minutes. Ang sakit na ng ulo ko. Charot. By the way, okay ba yung eyeliner ko today? Kasi ginagaya ko sana yung eyeliner ni IU. IU san by name? I love you! Ayun talaga pinaka-girl crush ko, guys. Si IU talaga. Pagdating sa Korean talaga, siya talaga. As in, ina-achieve ko talaga siya dati. Anyway, sag-sidetrack ako kasi I just finished the preface. We are gearing up for the whole book kasi anong nangyari, kinikwento niya na may na-discover siyang mga letters sa secret compartment ng desk na binili niya. So, sinira niya, tapos nakita niya yung secret door. Tapos, yung mga series of letters,
is written by two people. Yung isa wala yatang pangalan, then yung isa is Wilhelm? Pangalan no? Wilhelm. Yan. Ang interesting part doon is yung letters nila, kind of like an opposing views sa life. Yung letters ni person A, it's an aesthetic view in life, and then yung letters ni B, it's an ethical view of life. I'm guessing na si letter A, he's idealistic, kumbaga hindi siya yung parang yung kailangan lahat masaya, ganyan. I mean, I'm just guessing at this point. Kasi pag sinabi mo kasing aesthetic view of life, I think, in my opinion, it's mostly yung sarili mong purpose or yung, kumbaga, very idealistic, yung hindi mo nakikita yung ibang point of view or parang ganun. And then, versus yung ethical view of life, yung medyo mal-laws or mal-rules, ganyan. Parang ginagawa ng personality yung mga authors kahit na hindi naman niya personally kilala. Si author A, wala siguro magiging rejection or objection kapag pinublish na yung mga papers. Sasabihin pa nga niya na read them or don't read them, you will regret both. Nakikita ko na yung agad yung concept ng libro. Since the title is either or, kumbaga siguro kung ano man choice mo sa buhay, kung ano man gagawin mong path, both choices, either way magkakaroon ka ng sariling small regrets with every decision that you make. Maybe kaya may dalawang opposing views. Sana hindi ko kayo nako-confuse so much kasi medyo complicated din talaga yung sinasabi niya. I'm just simplifying it in the best way possible. Nagutom actually ako doon. Nagutom ako ng a little bit. So, I think we're gonna pick some snacks. We're gonna have some Mrs. Phil's Day. My favorite, ang tawag doon? My favorite fake cookie. Kumbaga, manufactured cookie. I'm so excited. Sabihin natin Oreo yung pinaka number 1 ko. But when it comes to like yung gantong type, mas okay to sa akin kasi sa Chips Ahoy. Kasi mismo matigas yung Chips Ahoy. Masakit sa ipem. Narinig niyo, Bem? Uy, may umiikot. Gabi, akala ko ng bata ko wala na yan eh. As in, sobrang tagal na nang wala, diba? Kasi nung bata ko, grabe. Araw-araw talaga may ganyan. Saka, bagay wala pa kasi 7-Eleven nun eh. Kaya siguro talagang sobrang patok nun. Ang nostalgic yung niya, yung sound niya. Nakakatuwa. Oh, I also got an update na na-receive na nila yung Snail Milk Love March edition. Ngayon dumating April na. I'm so happy na dumating ng maayos yung mga letters. Thank you so much. And thank you for updating me, Mama Jam. Gabi yung ko kanina, kaba ko kanina. Kasi first time ko ulit gumamit ng ballpen sa libro. Pero naisip ko kasi medyo applicable naman siya for this since is my, kumbaga, subject book. Oh my gosh! This is why I love philosophy. Oh my gosh! Okay. Ito yung line na sobrang nagpa-wow. This is the main defect with everything human, that it is only through opposition that the object of desire is possessed. Damn! Yun lang yung line na yun, pero grabe, like, gusto ko siyang i-dissect. Kasi yung pagkakaintindi ko, parang tayong mga tao, na-appreciate lang natin yung isang bagay kapag hindi natin nakukuha or hindi pa natin nakukuha. For example, kapag madaming oppositions or struggles that comes with obtaining that object or obtaining that thing, parang feel lang natin na something is worth it kapag pinaghirapan natin, kapag nawala siya sa atin, or kapag may competition tayo to obtain that thing. I agree, that's one of the human flaws. You can agree na hindi lahat ng tao ganun, diba? But most of the time, may iba-iba tayong level of that na madalas ako, napapansin ko sa sarili ko na gano'n ako. Kaya siguro tayong may fascination with nostalgia or our childhood kasi mas na-appreciate lang natin yon na once na hindi na tayo makabalik, once na hindi na natin siya ma-experience ulit. So, we're stuck in this cycle na we're stuck in the past, going through the past na mas masaya ako dati, mas masaya noon, when in fact na wala naman talagang any logic or any explanation na talaga bang mas masaya ka noon kasi during that time ka na bata ka, diba? You want to grow up so fast. You wanna experience the adult things so fast. Now na nandun ka na sa adulthood,
Gusto mo nang bumalik sa childhood. Also, sa ibang trends or, for example, sa akin, grabe, pag may mga hyperfixation ako, tapos hindi ko pa siya nakakuha, grabe yung sobrang affected yung mood ko. And it's so bad. And it's so nice na makita ko dito sa libro na to na, okay, it's not just me. Natural human phenomenon pala siya na kailangan natin palagi patunayan na pinaghirapan natin tong isang bagay na to just for it to have some value or meaning into our life. Nasob na nga ako sa isang line na yan no? Grabe. Wow, 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 wow. Okay, I just finished the first letter of author A, or the first chapter, I guess. Pinaka-conclusion ko, or summary ko, is it's just very melancholic, very sad, very, hindi naman bitter, pero he just doesn't find meaning in life. Kaya nagigets ko siguro yung sinasabi na tong editor na parang si author A, it's very aesthetic view of life. Parang sobrang ano siya, in his head, he's a dreamer. He reminds me a lot of the narrator in The Book of Disquiet, which is one of my favorite books. Hindi na na-appreciate yung life, pero napapansin nila lahat. Nagugustuhan ko dito yung view niya na parang, if you marry, you will regret it. If hindi ka nag-marry, you will also regret it. So, hindi siguro sabi niya na may dalawang choice ka, and hindi naman nagmamatter kung ano yung ipipick mo kasi pagsisisihan mo parehas. Either way, either or. Either or, 6-7, ganyan. Titake ko lang sa akin yung feel ko is relevant or very impactful sa akin kasi pag sinunod ko to lahat sa notebook, it will take me years to finish this. Hindi niya alam kung anong meron sa future daw. It's like a spider, di ba? Pag nag-drop yung spider, like hindi naman siya nakatingin sa baba and hindi niya alam kung saan siya lalanding. At as in, wala lang, full of space lang nakikita niya. So, parang good lang din daw tayo sa life. Pero yun lang yung magiging technique ko going forward is just take whatever is the most impactful sa akin para hindi ako ma-overwhelm. But I'm actually ending that kasi I don't want to get burned out kasi medyo wala na ako ng pake sa sinasabi niya since medyo information overload na ako. So, we're finishing that for today. And I actually wanna read the book that I'm reading last night kasi very interesting siya. I think it's gonna be a rambly vlog. Sobrang daldal ko siguro sa vlog na to kasi mostly talaga mga libro lang yung pag-uusapan naman so much. Morning comes with the early summer light. Curtains sway gently by the window, and you're sleeping. I'm on page 40 na. And so far, we're getting a glimpse of Charles' character, which is, napansin ko, very self-absorbed siya. I wouldn't say exactly na narcissistic agad siya. Pero medyo, siya, in his head a lot. May pagka-narcissistic tendency siya, but at the same time, he's also self-aware na may mga tendency siya na maging corrupt. Kinakall niya yung sarili niya as a dictator. Instances din na very obsessive siya kasi nga, theater needs obsession daw. And it also kind of help him in his life kasi yung magulang niya opposing sa gusto niya mangyari na maging theater actor. After a few years, natanggap na nanay niya kasi nga parang siya dinadala na niya sa travel, so nakita nila na nagkakaroon siya ng pera, ganyan. Tapos his mother despised people who are not useful daw, ganyan. Sabi din niya dito yung kanyang, I guess, first love, si Clement. He's very contradicting sometimes kasi gusto niya na ma-left alone. Kaya siya nagtumira sa secluded na area. But then he kind of waits for some letters from his previous nakasama, ganyan, even his secretary. We're actually gonna have an early dinner.
Hoy, nag-edit ako ng vlog. Tingnan nyo, ang ganda ko dito. Para akong si ano dyan. Parang achieve ko na si IU Sunbeam. I think the eyes are giving IU na, no? Parang achieve ko na yung eyes niya. Ang feeling!